Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Anong swerte ang darating sa iyo sa mga susunod na 6 na buwan? Ano ang darating na challenges? Paano ito masusolusyonan sa career, sa financial, sa personal mong buhay at love? Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Knight of Cups, the Star, 5 of Cups. Pinapakita rito yung puno ng pag-asa at saka yung drive mo sa buhay mo. Yung nagsiset up ka ng goals para sa future mo na ma-accomplish mo. Kasi may mga Taurus na gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Kaya kung ano yung dumarating na chances ay tinitake mo or sinusubukan. At saka yung mga pagkakamali or maling desisyon ay opportunity pa rin. Lesson na dapat mong matutunan para sa ikakabuti ng future mo. Sa career or negosyo, may magandang pinatutunguhan. Yung mga sinimulan mo. At kung may ilan na nag-worry ka sa trabaho mo or negosyo, positive na turning point mo na ito na kailangan mong mas magpursige at saka huwag mawalan ng pag-asa. Kasi yung swerte or good things na mangyayari sa buhay mo ay paparating na. Pero kung sa career or negosyo ay nakakaramdam ka ng kalungkutan, magpahinga kang maigi. Para masusuri mo kung ano yung tingin mong ma-achieve mo sa career or negosyo, lalo na kung hindi ka naman talaga masaya. Marami pang available na opportunity para sa'yo, ano man ang gender mo or edad mo. At isipin mo na swerte ka pa rin kasi may mga maliit na bagay na nakakatulong sa iyo. At saka, nakadalawang cards ka na magiging kalma ang sitwasyon mo at yung mga problems mo ay temporary. May ilang single na ikakatuwa mo kasi merong person na nagkakagusto sa iyo. Hindi mo inaakala na ma-appeal ka pa rin pala. At itong bagong pagkakataon sa love ay susubukan mo kasi ito yung paraan mo para ma-overcome na yung pagkakamali sa nakaraan or painful na situation sa past mo. Itong card na ito ang nagsasabi na kailangan ng mga Taurus ang moderation sa pag-iisip, sa mga dinaramdam, kinakain o kaya iniinom. Mas kailangan mo nang i-apply kung ano yung nangyayaring pagbabago sa buhay mo kaysa sa mga sitwasyon na hindi naman na makakatulong sa sisimulan mo. Lalo na't maraming Taurus ang gustong magkaroon ng pagbabago o yung ma-reset mo yung buhay mo. Single ka man or nasa relationship, malakas yung charisma mo na hindi mo napapansin sa sarili mo. At ang gusto mo lang yung mahalin ka at saka ibalik yung pagmamahal na ibinigay mo, ano man yung gender mo. Kaso ang ilan sa relationship, yung relasyon mo ay nagiging magulo o kaya maiksi lang. At ang advice ng mga cards, huwag kang masyadong yung bang sana ito na lahat ibibigay mo yung best mo. Mas i-enjoy mo yung relasyon mo sa kapwa mo. Kasi hindi nakakabuti sa iyo yung sobrang nasasaktan. 7 of Pentacles, 6 of Cups, 10 of Wands in reverse.
Di ba nabanggit ko nga yung hindi nakakabuti sa'yo yung sobrang nasasaktan? Kasi pinapakita rin dito sa cards na ito. Yung kabutihang nagagawa mo sa mga taong minamahal mo. Family mo man, friends, o kaya person mo, yung taong mahal mo. Mahirap man ito dahil sa pagbabago mo sa pakikitungo sa kapwa mo, yung image mo yung nasisira. Kung may mga taong nanloko sa'yo, hayaan mo na sila lang yon. At saka inuulit-ulit na mas magiging madali yung buhay mo kung ile-let go mo yung mga hindi naman na kailangan. Hayaan mo naman yung makaramdam ka ng kalayaan sa sarili mo at saka yung makahinga ka ng maluwag. Ang kapalit kasi nito ay mga bagong opportunities, kaya kailangan focus ka sa mga gusto mo para dumating na yung swerte na para sa iyo. May mga Taurus na masinop pagdating sa money. May mga financial plans ka. Yung bang para sa parenting, pang-personal, o kaya sa edukasyon. Kasi may mga Taurus na meron kang naging lesson sa financial. Kaya, hindi mo na ito gustong maulit or magipit. Kaya, pinaghahandaan mo yung ngayon at saka para sa future. At ang gusto mo, ganun din yung family mo, yung maging maingat sa financial. Or kahit yung mga humihingi ng tulong sa'yo, binibigyan mo ng advice. Kasi hindi palaging andyan ka para makatulong sa pangailangan ng iba. Para sa ilang single, pinapakita ulit na katatlong cards ka na masama ang loob mo sa dati mong nakarelasyon. Itong card na ito ang nagsasabi na pwedeng ikaw ito na naglilihim sa kaibigan mo or sa family mo about sa totoong mong feelings. Or ang person mo, ito yung naging issue nyo, yung paglilihim niya sa'yo. At pinapaalala ng card na ito na walang magandang dulot ang paglilihim. May person na mahalaga sa buhay mo, nasisisihin niya yung sarili niya kapag hindi ka niya natulungan. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, or kaibigan. Single ka man or nasa relationship, merong person na magbabalik, past person mo ito. Pero hindi na ito makakabuti sa'yo kung bumalik man siya. Kung bibigyan mo ng pagkakataon yung person mo, single ka man or nasa relationship, itong second time, kailangan meron na kayong maayos na communication para hindi na muling magkaroon ng stress at tension sa relasyon. The Moon, Two of Pentacles, Six of Wands. May mga hidden na opportunities o kaya success sa buhay mo na darating na ito sa iyo. Malaki pa yung posibilidad na magkasabay-sabay ito. Mahati yung oras mo, pero ito naman yung magbibigay ng tagumpay sa iyo. Pero ang advice ng cards na kahit ano yung swerte o tagumpay na nakakamit mo, huwag mong hayaan na ito yung pumasok sa isip mo. Kailangan pa rin ng balanse at pagiging humble. Dahil sa pagsusumikap at saka marami kang ginagawa, ito yung magdadala ng kaguluhan sa iyo, sa isip mo. Kumbaga may kapaguran, kaya hinay-hinay sa mga sasabihin. Para sa ilan sa kalusugan, naka-4 na cards ka na huwag kang magkimkim ng sama ng loob. Mas piliin mo yung makakabuti sa kalusugan mo at saka kaisipan. At saka kahit gaano ka man ka-busy, kailangan ng pahinga ng katawan mo, yung oras para sa sarili.
para patuloy na healthy ang kalusugan mo. Ang ilan naman ay nakarecover sa mga health issues na pinagdaanan. Para sa ilang single, may potential person na nagbibigay ng interes sa iyo pero hindi mo siya palaging nakikita. Hirap din kasi yung person na balansehin yung oras niya para sa trabaho, oras niya para sa iyo at sa sarili. Pwedeng after 3 or 6 days, magkakaroon kayo ng communication at posible na magkaroon kayo ng relasyon or maging sweet sa isa't isa. Itong card na ito, naka 5 cards ka na para sa pagbalanse. Kasi may mga panahon naman para sa ibang pagkakataon na dumarating sa iyo. Hindi kasi lahat maharap mo, kaya kunin mo kung ano yung tingin mo importante sa buhay mo sa present. At saka i-apply din ang patience. Ang ilan sa inyo sa relationship, meron kang gustong gawing malaking desisyon. Pero, hindi mo gustong yung biglaan ba? Pinag-iisipan mo itong mabuti. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na gusto nang magkaroon ng pang long term na relasyon. Nag-uusap kayo patungkol sa relationship nyo o kaya kung ano yung bibilin nyo. Pwedeng bahay, lupa, or kagamitan, or magsasama na kayo. Ang iba naman ay yung pagpapakasal. Ang ilan, pag-uusapan nyo ng person mo yung kung paano mapapaunlad ang negosyo nyo or kung ano ba yung business na dapat nyong simulan. May success ang teamwork nyo ng person mo. Na kahit ang relationship nyo ay mas magiging maayos. Hindi agaran yung success na makakamit nyo ng person mo, pero napakaganda naman ito kapag dumating. Napakalaking tulong sa inyo ng person mo or sa family nyo. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Dahil sa pareho kayong busy ng person mo, ang gusto rin niya yung magkaroon kayo ng time na kahit hindi kayo magkasama. Kasi meron ding gustong matuklasan ng person mo sa mga sitwasyon na nangyayari sa kanya or sa nararamdaman niya para sa relasyon nyo at sa iyo. Dahil sa pareho kayo ng person mo na kailangan nyo ng kausap or ibang tao na makakausap. Kasi natatangay na ang person mo ng stress dahil sa iba't ibang issue na kinakaharap niya. May problema yung person mo patungkol sa mga bagay na gusto niya or pwede rin na problema niya ay yung relationship niyo. Mga bagay or sitwasyon na hindi niya masabi sa iyo pero mapaparamdam naman niya sa iyo kung ano yung problem. Kasi may ilan na yung person mo tingin niya meron ng hindi nag-work sa relationship niyo or sa mga bagay na napagdesisyonan niya. Kaya sinabi sa mga tarot cards na kailangan nyo mag-usap ng person mo para matatanggap mo kung ano yung kaya mong tanggapin at kung kailangan na bang mag-move on. May mga personal issues itong person mo or maybe ikaw na nakakaapekto sa relasyon sa kapwa, sa person or sa family. Nadadamay yung walang alam or hindi related sa issue. At saka nabanggit din sa tarot cards na merong person na gustong tumulong sa iyo, kaya lang pinaglilihiman mo. Pwedeng person mo ito or family member na kahit na hindi ka nagpapaliwanag, gusto kang unawain. Nakikita niya ang pagbabago sa iyo. Kahit na may sarili ka ng desisyon,
gusto niya na maging malapit pa rin ang loob mo sa kanya. Dahil sa iba't ibang issues or meron kang sinisikreto, nagiging malayo yung loob nyo sa isa't isa ng person mo. Kung hindi mo man gustong sabihin yung personal problems, huwag mo na ito masyadong bigyan ng focus para hindi rin maapektuhan yung paikipagkapwa mo. Mahirap talagang mag-open ng mga personal issues, pero kung ikaw yung tao na hindi mo kaya itong itago, meron ka pa rin namang person na mapagkakatiwalaan. Pwedeng family mo, friends, o kaya mga professional. Doktor o kaya sa simbahan. Pinapaiwas ka ng mga cards sa malaking problema. Cancer, Aries, Capricorn, Aquarius. Kung ano yung malaking problema, yun ay patungkol sa health issues. Pwedeng stress hanggang sa maging anxiety o kaya depression. Kaya bigyan ng kalayaan ng sarili. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. W, M, N, I, V, T, J, B, X, D, Q.